formal na pong nag-file ng kaso. Parang ignorance of the law. Ano ha? Parang kawalan ng kaalaman sa batas. Yung mga prosecutor ng Department of Justice. Yan po yung reklamo na dating senador, now congresswoman ng mamamayang party list, Laila De Lima. Kung saan po nag-umpisa ito po yun. Na-dismiss na po ang kaso ni Laila De Lima. Lahat ng kaso niya na-dismiss sa Regional Trial Court ng Muntinlupa na malinaw na political harassment lang, walang sapat na ebidensya ng nakaraang gobyerno, kaya ipinakulong ng 7 taon. 7 taong nakulong ng walang ebidensya si De Lima. Pero matapos po yung final decision ng Regional Trial Court ng Muntinlupa, nag-file pa ng motion for reconsideration ng mga prosecutor na ngayon ipininiwala ang baka daw mga Duterte supporters na prosecutor na DOJ, hindi nila matanggap na ma-dismiss ang kaso ni Laila De Lima. Dahil dyan si De Lima ay dati ring Justice Secretary, alam niya hanggang saan ang authority ng mga prosecutor. Kaya kinasuhan sila ng ignorance of the law. So, hindi ho pangkaraniwang kaso yan. Kasong kawalan ng kaalaman sa batas at kasong panghaharas kay De Lima. Dahil matapos po na pumutok yung motion for consideration na yan, nakarating kay Secretary Boying Remulla, kaya kanyang inutusan yung National Prosecutor Service na i-withdraw nyo yan, tumigil na kayo, tapos na yan. So naniwala naman, withdraw nga po yun. Pero dahil ang tingin ni Laila De Lima ay panibagong harassment, panibagong panggigipit sa kanya, hindi pa natuwa itong mga prosecutor na ito na 7 taong kailang ipinakulong nang wala namang ebidensya si laban kay De Lima. Iginanon pa nila, kaya tinuluyan sila, binalikan. Yan po'y karapatan ni De Lima. Actually, mga kaibigan, kahit sino, kahit sibilyan, pag sa tingin ninyo ay kayo ay inargabyado, hinaras ng wala sa lugar, hindi naaayon sa batas at umabuso ang mga prosecutor o sino mang abogado dyan, pwede po yung kasuhan niya na katulad ng ginawa ni De Lima. Dating mga tauhan niya yan dahil dating DOJ Secretary si De Lima. Pero alam niyang umabuso na, kaya binalikan. At ngayon ang lahat ng prosecutor na nag-file ng motion for consideration sa isong yan, mayroong kahihiang kasong kinasasangkutan ngayon. Kasi yung ignorance of the law or harassment laban sa isang congresswoman, sa isang dating senador, dating Justice Secretary, hindi pangkaraniwan yan. Kaya tama lang po yung ginawa ni Congresswoman De Lima na balikan ang mga prosecutor na nagpahirap sa kanya at hindi pa rin makamove on hanggang sa huli. Any comment, reaksyon? Kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, Piklawan, Dilawan, kayo po ay malayang makapag-comment yan sa issue ito. Okay? Maiba naman tayo at ito yung controversial. Vice Ganda laban sa DDS, laban kay Marcoleta, pati si Marcoleta ay sumausaw na rito. Pero alam nyo, itong isyong ito ay sa ayaw at sa gusto nyo, ang mga posibleng pinagdadaanan at pinag-umpisahan itong away na ito between Vice Ganda at mga Maka-Duterte o DDS ay yung pong pagpapasara sa ABS-CBN. Until now, sarado ko niya. Mga gunita, si Duterte ang nagpasara sa ABS-CBN, si Vice Ganda at maraming artista inapektuhan, maraming nawalan ng trabaho dahil sa di umano'y paglabag naman sa franchise law, yun naman ang dahilan. Kaya pwedeng ganon. Hanggang ngayon, siguro hindi pa rin matanggap ni Vice Ganda kaya pumipitik-pitik siya. Yan po sa mga Duterte supporters, Duterte at kay Marcoleta. Pero sa Marcoleta hindi nakatiis maghinto sa public hearing sa Senado, kanyang tinapik din yan. Hindi man niya binanggit si Vice Ganda pero sinabi niya napakasamang tao nung taong yun, sabi niya. Dahil daw sinabing, matatawa ka ba? Kung makikita mo ang mukha ni Marcoleta, yan po yung biro ng Vice Ganda. So, lumalala ang sitwasyon. Pero dahil nasa show business si Vice Ganda, hindi ho matatali yan. Kahit na wala pa yung 1 million kanyang followers, wala yun. Lalo siyang sumikat, lalo siyang pinag-uusapan, lalong inaabangan. So, sa show business para din sa politika, good or bad, still publicity yan. Kaya walang epekto sa kanila yan. Mag-unfollow sa mga social media account ni Vice Ganda ang mga Duterte, hindi magugutom si Vice Ganda. Hindi mababaliwala sa kanya yan. Lalo pa nga sumikat.
Kaya tigilan na lang ninyo. Yan ang pinag-umpisahan eh. Yung pagpapasara ng ABS-CBN na sa maraming naapektuhan na artista at empleyado. Yan ho ang pinag-umpisahan niya. Kaya yung mga biro-biro na ginagawa, pasanay na kayo. Yan ho yung aking observation dyan. Hindi ko kinakampihan si Vice Ganda. Karapatan din niya yan. Kanyang din trabaho niyang mag-entertain, magbiro. Pero may pananagutan niya kung sobra. Pero yung pananagutan niyan, hanggang kung dadalhin sa korte, sa korte, tingnan natin kung ano mangyari. Pero sa social media, nagbabanatan kayo, nagsisiraan kayo. Si Vice Ganda lang ang pinasisikat nyo. Lalo siyang pinag-uusapan. Naging positibo pa sa kanya ang epekto ng mga ginagawa ni Marcoleta at ng iba pang mga Duterte supporters. Yan po yung aking opinion sa issue niya. Okay? O sige. Sunod na issue pa rin ay ito namang may kaugnayan sa healthcare ng ating bansa. Priority ni Pangulong Marcos, palakasin ang healthcare, lahat ay matulungan, peoples with disability, PWDs, senior citizen, o lahat ho nangangailangan ng medical attention ng kulang sa pera. Pinalalakas niya ang Department of Health at saka PhilHealth. Pero hindi nga lang ho natin maintindihan bakit sa kabila ng ginagawang ito ng Pangulo, meron pang perang 74 billion na inilaan sa PhilHealth ay nawala at na-transfer sa iba dahil daw sa ginawa ng mga senador dito sa kasalukuyang budget 2024. Nag-deny na at nagsalita ng Kongreso, wala sa kanilang ganan. Hindi nila tinanggal yung budget ng PhilHealth. Pagdating sa Senado, nawala yung allocation sa PhilHealth. Yun ang problema. Kaya yung Senado talaga ay talagang malayo doon sa gusto ng Malacanang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Kasi kung ang Senado ay susuporta sa healthcare program ng Pangulo, di ba lahat makikinabang? Pero kung yung pondong inilaan ay inalis pa at dinala sa ibang lugar o sa ibang departamento, ay paano makakatulong yan? Ano ibig sabihin? Kaya tuloy, binabanatan ng mga anti-Marcos si Pangulong Marcos dahil binawasan daw yung PhilHealth, paano daw makakatulong? Ay hindi naman kasalanan ng Executive Department. Kasi nga sa Senado, nagkaroon ng realignment sa budget or pag-transfer ng budget. Ayun ang problema doon. Mabigat yan, hindi ba? So, ang Senado may problema, hindi pala Kongreso. Ayan ang gagawin natin pagkaganyan. Ganun pa man, kayo pong may mga sakit, nangangailangan ng tulong, medical, healthcare ng ating bansa, ay ginagawa. Hindi pa naman natapos. Actually, itong proposed budget for 2026, next year, ay mas pinalaki ang budget sa Department of Health at iba pang ahensya ng pamahalaan. Actually, parang umabot yata ng mahigit na 300 bilyon. Dati, kasama nasa top 20 ang budget ng Department of Health. Ngayon, kung di ako kakamali, kasama na sa top 5 ng pinakamalaking budget, proposed budget, dahil healthcare, education, infrastruktura, security or defense and security ang pinaglaanan at yung pambayad sa utang ng susunod na budget. Please like and share, subscribe and follow.